Magandang umaga muli mga kapatid. At ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Aklat ng Galatia na siyang pinamagatan natin ito pong series na ito. Long journey nga po ito, no? Gospel of True Freedom. Let me invite you now to Galatians chapter 3 verses 19 to 25. Basahin ko po sa ating pong ang Biblia, Galatians 3:19 to 25. Bakit pa mayroong kautusan? Ito ay idinagdag dahil sa paglabag, hanggang sa dumating ang binhi na siyang pinangakuan, at ito'y ibinigay sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Ngayon, ang tagapamagitan ay nangangahulugan na mahigit sa iisang panig, subalit ang Diyos ay iisa. Kung gayon, ang kautusan ba ay salungat sa mga pangako ng Diyos? Huwag nawang mangyari, sapagkat kung ibinigay ang isang kautusan na makapagbibigay buhay, sa makatuwid ang katuwiran ay sa pamamagitan ng kautusan. Subalit, ibinilanggo ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan upang ang ipinangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo ay maibigay sa mga sumasampalataya. Ngunit, bago dumating ang pananampalataya, nabibilanggo tayo at binabantayan sa ilalim ng kautusan hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag. Kaya't ang kautusan ay naging ating tagasupil hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 25, subalit ngayon, dumating na ang pananampalataya, tayo ay wala na sa ilalim ng tagasupil. Ito po ang salita ng Panginoon. Si Ryan Hong, siya po ay isang researcher at professor sa National University sa Singapore, ay natuklasan niya sa kanyang pag-aaral, sa kanyang pagsusurvey, na sa mga lipunan daw po, o sa mga lugar, o sa mga pamilya, na masyadong naglalagay ng mataas na expectation ang mga magulang sa kanilang mga anak, na sila'y mag-excel sa kanilang pag-aaral, yung bang maging mas mataas sila pagdating sa academic lagi, ito daw yung ang consequence daw nun, no, ay nadidevelop daw sa mga anak, o sa mga batang ito, yung takot na sila'y magkamali. No? At dahil nga, ganon ang expectation ng kanilang mga magulang and they try to excel to meet the expectation of their parents, hindi lang sila takot na magkamali, ay reluctant din silang kilalanin na mahina sila, failure sila, at hesitant sila na humingi ng tulong sa panahon na sila ay may pangangailangan. In essence, nagre-reflect ito sa klase ng parenting na maraming batas, pero kulang sa biyaya. Maraming batas, pero kulang sa biyaya. Dahil nagkakaroon ng pressure, yung mga bata, dapat maging successful ka, dapat number 1 ka. Nawawala yung tinatawag na framework para sa kanila, paano naman nila i-handle pagka sila ay failure? Paano nila i-handle kapag sila ay nagkamali? Hindi nila ma-handle ito ng maayos. At minsan, may mga pagkakataon dahil nga pag nagkamali sila, hindi nila na-meet yung expectation, maaaring ito ay mauwi sa depression at maaari rin na ito ay mauwi sa hangaring kitilin na rin niya ang kanyang sariling buhay. Thankfully, mga kapatid, ang ating amang nasa langit, nagbigay din siya ng batas. In fact, mabigat ang batas ng Diyos. Ang batas ng Diyos ay napakataas. Ang kanyang pamantayan ay perfection. Yun ang pamantayan ng Diyos. At sa totoo lang, lahat po tayo hindi makakaabot sa pamantayan na yan. Pero, hindi lang siya nagbigay ng batas, nagbigay din siya ng biyaya. Binigay niya ang kanyang anak na si Jesus na siyang gumanap ng hinihingi ng batas. Pinulfill ng Panginoong Jesucristo ang hinihinging pamantayan ng Diyos, yung perfection na yan. Kaya nga, mga kapatid, kung tayo na kay Kristo, hindi tayo matatakot na lumapit sa Diyos kahit na nagkakamali tayo eh. Hindi tayo natatakot sa Diyos na maaring nagkasala tayo, tatalikuran tayo ng Diyos. Pag lumapit tayo sa Kanya,
humingi tayo ng tawad sa Kanya, nagpakababa tayo, inamin natin ang pagkakamali natin, hindi tayo natatakot na tayo ay itaboy ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng batas, pero siya din ay Diyos ng biyaya. Yun ang napakaganda sa ating Panginoong Diyos. Nung nakaraan, kinonsider natin yung covenant na binigay ng Diyos kay Abraham. Ang tawag sa covenant na yan ay Covenant of Promise. Ito ay isang klase ng tipan na hindi between two equal parties. Usually kasi, pag pinag-uusapan natin ng covenant, it is an agreement between two equal parties. No? Nagkakasundo ang dalawang partido. At ang binigay ko ng halimbawa sa inyo noong nakaraan, ito yung katulad ng pag-aasawa. Ang lalaki at ang babae, nagkakasundo sila na papasok sa larangan ng pag-aasawa. Two equal parties ang tawag dyan. Pero, ang covenant na ito ng Diyos kay Abraham ay hindi between two equal parties, kundi ito ay parang last will and testament. Yung testator, yung gumagawa ng testamento, no? Yung kalooban niya ang nasusunod, siya yung aktibong partido, samantalang yung beneficiaries, yung tatanggap ng mga last will and testament na yon, passive, simply receiving what has been provided by the testator. In the same way, brethren, God is the one who actively planned, provided, no, and decided and accomplished our salvation, while we are merely recipients of it. Kung meron tayong naambag sa ating kaligtasan, kasalanan lang. Yung kasalanan natin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kaligtasan. Wala tayong ambag. Ang Diyos ang gumawa ng lahat. Tayo ay recipient ng Kanyang plano, ng Kanyang desisyon, at ng Kanyang tinupad na paraan ng kaligtasan para sa atin. Napakaganda, hindi ba, mga kapatid? Now, sinabi rin ni Pablo, kung natatandaan ninyo, noong nakaraan na ating pinag-usapan, na yung covenant of promise is far superior sa covenant of law. Bakit? Sapagkat yung covenant of promise, nakafocus siya sa action ng Diyos. Samantalang yung covenant of law, nakasentro siya sa obligasyon ng tao. The law was given to show us that we cannot meet God's standard. Binigay yung batas para sabihin sa atin, hindi talaga natin kayang abutin ang pamantayan ng Diyos. At ang pangako naman ay ibinigay patungkol sa binhi ni Abraham. Yung ultimate na binhi ni Abraham, si Jesus Christ yun. Doon, ni-reveal ng Diyos ang kanyang biyaya sapagkat sa pamamagitan ni Kristo, yung hinihinging pamantayan ng Diyos, hinihinging standard ng Diyos, natupad para sa atin. Ngayon, ang tanong, papansinin niyo doon sa verse 19, nagsimula si Pablo sa tanong. Sabi niya, now, if the law cannot save us, di ba? The question is this, verse 19, why then the law? Ano naman ang saysay ng batas? Bakit kung ang batas pala hindi sa pamamagitan ng hindi para makapagliligtas sa atin, why then the law? Diba? Ano ang saysay ng batas? Bakit ibinigay ang batas? Ayan ang magiging focus ng ating pag-aaral ngayon pong umaga. At ito, i-consider natin ito ngayon sa summary ng mensahe na gusto kong sabihin. Ito yung message. The law unmasked our guilt, but also points us to the only one who can save sinners. Yan ang batas. Ang batas ibinigay. Kasi sabi ni Paul, why then the law? Bakit ibinigay ang batas? Ang batas ay ibinigay para alisin o ipakita sa atin na tayo ay guilty, na tayo makasalanan. Pero hindi lang yun. Para ituro tayo doon sa nag-iisang paraan ng kaligtasan para sa mga makasalanan. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So I have 3 headings this morning. First, let's look at the law divulges our corruption. That's number 1. Secondly, the law declares our condemnation. And then number 3, the law directs us to Christ. The law directs us to Christ. So, makikita natin sa unang bahagi, if everything God has to offer comes by way of promise,
then who needs the law? Kailangan ba talaga ang batas? O yung batas ay nagbibigay lang ng kalabisan, no? Kailangan ito. Bakit? Sapagkat nilireveal nito ang ating pagiging makasalanan. Dinidivulge nito ang ating corruption. No? At pansinin niyo sabi sa verse 19a, why then the law? Anong sagot ni Paul? It was added because of transgressions. What's the point? I have two things to say about that. First, the law defines what sin is. The law defines what sin is. Anong sabi ni Paul? Transgression. The law was given to make wrongdoing a legal offense. It defines sin as transgression, a law breaking against the lawgiver himself. So, pag sinabi nating sin, ibig sabihin, sinasalangsang natin yung gumawa ng batas, yung nagbigay ng batas. Sinasalangsang natin ang Diyos mismo. Isipin mo yun. Salangsangin mo ang Diyos. Labanan mo ang Diyos. Naisip niyo ba yun, mga kapatid, mga kaibigan na naririto? Alam niyo, pwedeng ang isang underdog manalo sa mga strong opponent. Maraming pagkakataon nangyayari yan sa Bible at maging sa kasaysayan. Halimbawa, si David, underdog yun. Ano ba naman ang panlaban niya kay Goliath? Pero tinalo niya si Goliath. Isa pang halimbawa, at ang dami ko nga pumapasok sa utak ko na halimbawa. Pero naalala ko na lang kasi binanggit kanina patungkol kay Melchizedek. No? Bago nangyari yung pagpapakita ni Melchizedek, at ito ay binanggit din sa akin ni Sarah kanina nung siya lumapit sa akin, na bago nangyari na nag-offer si Abraham kay Melchizedek, may nangyari munang giyera sa Kanaan, di ba? Natandaan nyo? Mayroong 9 na mga hari naglaban-laban. No, yung 4 na kaharian at sa 5 kaharian nag-away, no? At nanalo yung 4 na mga hari. Pero ito naging problema. Nabihag si Lot, yung pamangkin ni Abraham. So nung nalaman ni Abraham na yung kanyang pamangkin ay nabihag, alam mo ginawa niya? Meron siyang 318 men, no? Na sinama para atakihin yung 4 na hari. Imagine mo yun, 318 lang sila. Lalaban sila sa 4 na kaharian. At sinurprise nila yung attack na yun. Nagkaroon ng isang matinding attack, no, sa, ano bang lugar yun? Hoba yata yun, sa north of Damascus, kung natatandaan ko, no? At yung mga hari na yun ay sina Chedorlaomer, Amparel, Aryok, at yung isang pangalan mas mabigat, mas matindi. Pambagyo talaga, Tidal ang pangalan. No? Alam mo nangyari doon? Tinalo ni Abraham. Imagine, 318 men lang dala-dala niya. Very underdog sila. At na-save niya, na-rescue niya si Lot. So, pwede ang isang underdog manalo sa isang strong opponent. Ito, tandang-tanda ko pa ito. Siguro tanda rin ito ng iba sa inyo. Nung kapanahonan ni Mike Tyson, alam nyo, sabi ng maraming analyst ng panahon niya, walang pwedeng tumalo kay Mike Tyson. Sobrang lakas. Sobrang galing. No? Ibang klase talaga. The youngest heavyweight boxer of all time. At napakagaling. Tapos merong pagkatapos, I remember that kasi napanood ko mismo ng live yung laban na yun. Nasa labas kami ng bawal manood ng no? Wala kaming TV naman doon sa Phoebias, no? Nagkataon, bumisita ako doon sa isang kaklase ko na nasa labas ng dorm. Nanonood ng boxing. Napanood ko talaga yung live na yun. Nakalaban niya yung isang hindi kilalang boksingero na ang pangalan si James Buster Douglas ba yun? Tama ba? Tama, no? Hindi kilala. In fact, marami na nga siyang talo .
Sabi ng iba ay 42, actually 42-1. No, favorite talaga si Mike Tyson. Ay nung first round pa lang, kitang-kita mo na mukhang talo eh. Matatalo talaga siya eh. Kasi imagine mo si Mike Tyson kung bumira ng ano, 'di ba? Ng suntok eh, talagang mayayanig yung tao eh. Pero alam nyo, tinalo siya. Tulog si Mike Tyson. Bandang huli. Ang point ko, kaya ko binabanggit yan, kahit na underdog ka, may possibility matalo mo yung kalaban mo na malakas. Pero tayo, sino makakatalo sa Diyos? Ha? Sino ang makakalaban sa Kanya? Sinong pinakamahusay na opponent para tumayo sa harapan ng isang Diyos na makapangyarihan na may hawak ng ating buhay? Can anyone possibly overcome God? Ang batas ay nagpapaalala sa atin na tayo'y makasalanan, tayo ay mga rebelde sa kanyang harapan, at tayo'y nakikipaglaban sa Diyos ng sangsinukob na ito, at si Jesus na kalaban natin, no, ang Diyos na kalaban natin, no, hindi natin kayang gapihin. Kaya natatandaan nyo, nung si Pablo, bago siya naging Kristiyano, ang pangalan niya Saulo, di ba naalala nyo, nandoon siya sa daan ng Damasco, biglang may narinig siyang tinig sa langit na nahulog pa nga siya doon sa kabayo eh. Ang sabi doon, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Pagkatapos sinabi niya, hindi mo ba alam? Sa ginagawa mong yan, sumisikad ka sa isang matalas na bagay? Sabi ng Panginoon, you are kicking against the goads. Sipin mong sumikad ka sa matalas na bagay, eh ikaw ang masasaktan, ikaw ang masusugatan, ikaw ang matatalo. Ganun tayo sa harapan ng Diyos. Kaya yung batas nagde-define na tayo'y kumakalaban sa isang makapangyarihan at Diyos ng sangsinukob na ito. We are kicking against the goads. But not only that, the law exposes who sinner is. Alam nyo, mga kapatid, sa anumang community o maging sa isang bansa, sinasabi na ang batas daw ay madalas ay nagre-restrain sa isang tao na gumawa ng kasalanan because it shows how wrongdoers deserve to be punished. And the fear of that punishment helps to hold back evil. Yun yung sinasabi nila na the law can be a deterrent against wrongdoing. Diba? Narinig nyo na yan. Diba? Isa sa mga argumento bakit ipinapasok yung capital punishment, it can be a deterrent for a wrongdoing. Ako naniniwala na pwede yun. Paging deterrent yun. Pero I don't want to use that argument, no, for the capital punishment. I want to use the Bible argument. It is not for deterrent para sa akin, kundi it is for punishment. The sinner. So, the capital punishment is fine as far as the Bible is concerned. Actually, not so much because it is a deterrent, but it is for punishing the wrongdoer, those who committed heinous crime. No? Pero pagdating sa Biblia, makikita nyo mga kapatid, hindi talaga ibinigay ng Diyos ang batas kay Moises para i-restrain yung evil. Hindi yun ang primary reason, kundi i-reveal ang evilness of sin. Ulitin ko, it is not to restrain evil, but to reveal the evilness of sin. In fact, this truth may become a surprise to some of you here na ang batas ay ibinigay not as a preventive measure, but as a provocative one. That instead of stopping transgression, the law exposes and even provokes. Ibig sabihin, mga kapatid, pag nalaman mo ang batas, napoprovoke ka lalo. No, nasa Bible ba yon? Basahin natin to. Romans 5:20. Sabi, now the law came to increase the trespasses. But where sin increased,
grace abounded all the more. Isipin niyo yung point na yan. Nung ibinigay daw yung batas, lalong nag-increase yung ating pagsuway, yung ating paglabag. Anong ibig sabihin ni Paul doon? Kasi napaka-shocking nun. Binigyan tayo ng batas para lalo tayo magkasala? Para tayo mag-increase sa ating kasalanan? Pero yun, yung statement na yun, mahalaga yun. Kasi ang ibig sabihin nun ganito, mga kapatid. The law was given to make our transgression unmistakably evident. Ibinigay ang batas upang makita natin ang ating pagsuway ay talagang malinaw. Talagang totoo. At halata at kitang-kita. No? Kasi pwede kang sumusuway, hindi mo alam sumusuway ka eh. No? Pwede kang gumagawa ng mali, hindi mo alam gumagawa ka ng mali. Pero nung ibinigay ang batas, nakita mo. Naging malinaw ang lahat. No, isipin niyo yung isang lalaki na maring nagtatrabaho siya, nag-garden siya. So, sabre, nag-garden ka, lalo na pagka umuulan, di ang putik-putik na yung katawan mo, pati mukha mo, talsikan lahat. Hindi mo naman nakikita. Okay lang, di mo naman nakikita eh. Di ba? Pero pag tingin mo sa salamin, nakita mo. Sobrang dumi mo pala. Nakita mo yung mga talsik ng dumi sa mukha mo, yung mga grime sa forehead mo, ang dami pa, no? Yung salamin, hindi yun ang nagpadumi sa'yo. Sinasabi lang ng salamin kung gaano ka karumi. Nakita niyo mga kapatid? Sinasabi ng salamin. Ang batas, nung ibinigay, lalo nating nakita kung gaano katindi ang ating pagsuway. Sinasabi ng batas, napakadumi mo. Napakamakasalanan mo sa harapan ng isang banal na Diyos. Kaya nga, kailangan makita natin yon para makita natin ang pangangailangan ng tagapagligtas. At wala tayong maipagmamalaki sa kanyang harapan. So yun ang una. The law divulges our corruption. But not only that, the law declares our condemnation. How did the law declare our condemnation? Two things. First, because it cannot produce life. Verse 21. Is the law then contrary to the promises of God? Certainly not. For if a law had been given that could give life, then righteousness would indeed be by the law. Now, sinasabi rito ni Paul ganito, yung law at saka yung promise, hindi sila naglalaban, hindi sila magkasalungat. In fact, complementary ang batas at saka yung pangako Hindi nila pwedeng i-cancel ang isa't isa. Uso pa naman ngayon yan, yung tinatawag, di ba? Yung tinatawag na kina-cancel mo yung sa walk, di ba? Tinatawag na walk ba yun? No? Yung kina-cancel mo yung isang tao. Ang batas at saka yung promise, they don't cancel each other. Complementary yan However, ang batas, walang kapangyarihang magbigay ng buhay o wala rin kapangyarihang gawin tayong maayos sa harapan ng Diyos. Ang batas, sinasabi niya kung ano yung tama, kung ano yung mali. Pero hindi niya tayo binibigyan ng kalakasan na gawin kung ano yung tama. Ang batas, pinapakita niya na tayo ay guilty at tayo ay nasa ilalim ng condemnation. Pero hindi niya binibigyan tayo ng solusyon sa kalalagayan nating ito. Parang, pwede kong siguro, kung gagamit tayong illustration, parang ang batas, parang X-ray o kaya ultrasound. Di ba? Pag may nararamdaman ka sa katawan, hindi naman nawawala yung sakit, sasabihin ng doktor sa'yo, sige, magpa-X-ray ka na nga lang. O kaya, magpa-ultrasound ka. So doon, sinasabi ng mga instrumento na ito, oy, kaya ka pala may nararamdamang masakit sa likod mo. Merong broken bones, di ba? O merong mga problema na doon sa buto mo. O may abnormalities na doon sa baga mo, kaya hindi nawawala yung sakit mo. So something like that. Pero, itong mga instrumento na ito, na X-ray at ultrasound,
Kaya niyang sabihin ang problema mo, pero hindi niya kayang pagalingin. No? It can reveal that you are dying. Pwede niya sabihin, malapit ka na mamatay. Pero hindi niya rin kayang magbigay ng buhay. It cannot produce life. No? So, doon natin pwedeng sabihin, kaya nga, sinasabi ng batas, we are under condemnation because it cannot produce life. Not only that, it places man in custody. Verses 22 to 23. But the Scripture imprison everything under sin, so that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. Now, before faith came, we were held in custody or captive under the law, imprisoned until the coming faith would be revealed. So, the law is powerless to make anyone right with God. It cannot justify. It can only condemn. It cannot make us righteous. It can only confine us in the prison of sin. Sinasabi ng batas, ang ginagawa ng batas, ikinukulong tayo sa kulungan ng ating pagiging makasalanan. Think about this, brethren. Bakit nga ba kinumpara ni Pablo ang batas sa isang kulungan? Na kung saan ang mga gumagawa ng paglabag ay ikinukulong doon. Ay ano nga ba ang purpose ng prison cell? No? Bakit ba may kulungan? Hindi lang ito para parusahan ang mga gumagawa ng kasalanan o lumalabag sa batas, kundi kino-confine para hindi siya, no? Para ma-paralyze siya sa kanyang operation. Para ilimit yung kanyang ability. Most of all, yung prison cell speaks of what? No way out. Inability to escape. Now, of course, may mga nakakatakas din, siyempre. No? Pero, sa isang mga kulungan na hindi natutulog ang mga bantay, no? At hindi nababayaran, ay siguradong wala kang takas sa kanila. No? Pero, ganon. Ang sinasabi ng kulungan, you have no way out. No? You have no ability to escape. The law tells us that we are not only sinners, but we are completely unable to free ourselves from that bondage. There is no escape by our own effort. There is no escape. Walang takas sa pamamagitan ng lakas natin. Ang kalayaan na pwedeng mangyari sa iyo ay kung merong magbubukas ng pinto. At yung magbubukas ng pinto ng kulungan ay dapat manggaling sa labas. Hindi manggagaling doon sa loob. No? Galing sa labas. At yun yung sinasabi natin dito, mga kapatid. Si Kristo lamang ang pwedeng magbukas ng pintuan, ng pagkakakulong natin sa bondage of sin. Siya lamang ang magbibigay sa atin ng kalayaan. Sapagat ang Panginoon ay Panginoon ng kalayaan. The law condemns us. But the Lord is the Lord of liberty. The Lord gave us freedom. Let's go to the last, but not the least. The law, first of all, divulges our corruption. The law declares our condemnation. Last but not the least, the law directs us to Christ. Under this, number one, the law leads us to the Lord. Verse 24. So then, the law was our guardian until Christ came, in order that we might be justified by faith. Alam niyo yung salitang ginamit dito sa English, guardian, no? Diyan sa ESV. Sa King James, sa tingin ko hindi accurate, no? At misleading, schoolmaster ang ginamit niya. Sa Tagalog, taga-supil. Napansin niyo? Taga-supil. Pero ang tamang translation dito talaga ay guardian. Tama ang ESV rito. Literally, ang ibig sabihin nun ay pedagog. Pedagog.
P-E-D-A-G-O-G-U-E. Narinig nyo yung salitang yan, pedagogue. Ang pedagogue po ay servant or slave assigned to care for and to protect a child in a wealthy Greek families. Sa isang mayamang pamilya ng mga Griego nung unang panahon, meron silang tinatawag na pedagogue o guardian. Yung guardian na yan, ang trabaho niyan, kasi madalas yan sa edad na 6 na taon hanggang sa kanyang pagti-teenager, itong pedagogue, ang trabaho niya, hindi talaga mainly teacher. Pero pwede naman siyang tumulong dun sa bata na mag-review ng kanyang lesson, no? Pero hindi siya yung main teacher. Ang trabaho niya, no, ay to make sure na yung bata ay makakarating sa eskwelahan ng safe. So, ginaguide niya yung bata patungo sa school. Tinutulungan niya yung bata na paano magsuot ng damit, no? Paano ayusin ang sarili, paano bitbitin yung kanyang mga gamit patungo sa eskwelahan. Yung kanyang, nung araw naman, wala namang tablet, no? Wala namang cellphone, no? So, meron na silang mga scroll noon, merong mga musical instrument, siyempre. At habang nag-aaral ang bata sa eskwelahan, yung pedagogue, nandoon siya sa isang kwarto, naghihintay siya ron, merong separate room, no? Naghihintay siya. Pag natapos na yung lesson, siyempre, babalik na naman siya at dadalhin yung bata hanggang doon sa kanilang bahay. So, lumalabas na itong pedagogue ay isang disciplinarian siya. Hindi siya talaga educator, hindi siya teacher. Siya yung nagdidisiplina sa bata. No? Siya yung striktong taga-supil doon sa bata para yung kanyang moral behavior ay makorek at hindi siya mag-disobey. He was responsible for shaping the child's conduct and character. Yan ang trabaho ng pedagogue. Yung binabanggit dito ni Paul na guardian. Alam niyo mga kapatid, yan ang ginuha ni Paul na illustration pagdating sa law. Sinabi niya, yung law daw, sa plano ng Diyos, ay acted as a pedagogue, guiding us and disciplining us. Ibinigay ang batas, hindi talaga para turuan tayo kung paano maging matuwid step by step, kundi ibinigay ang batas para disiplinahin tayo. No? To command obedience and to expose yung ating mga failure na makasunod. Ang batas, nire-rebuke tayo. Pinaparusahan tayo. Kinukumbinsi tayo na tayo ay walang magagawa para mabigyan natin ng lugod ang Diyos. Wala rin tayong magagawa para maging matuwid sa ating sarili sa harapan ng Diyos. Ultimately, yung realization na yan ay maglilid sa atin para hanapin yung katuwiran labas sa ating sarili at ito ay sa pamamagitan ng tagapagligtas na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Yun ang trabaho daw ng batas. Guardian siya, pedagogue siya, disciplinarian siya, no? At saka siya yung taga-rebuke, taga-paalala, taga-punish din. Minsan, no? Para laging sabihin sa atin, wala. Di mo kayang maging matuwid. Kailangan mo ang katuwirang labas sa iyong sarili. Kailangan mo ng tagapagligtas. Yan ay si Jesus. So, yun ang una. The law leads us to the Lord. But not only that, the Lord liberates us from the law. Verse 25. But now that faith has come, we are no longer under guardian. Tandaan natin, mga kapatid, ulitin ko ang purpose po ng law, yung mga theologian, sinubdivide nila yung mga law. Di ba? Mayroong moral law, may civil law, mayroong ceremonial law. Yung moral law, yung Ten Commandments, yan ay, ang purpose niyan ay para ipakita na tayo under condemnation. At para ituro tayo kay Kristo na siyang ating tagapagligtas. Yung ceremonial law naman, on the other hand, nagsiserve siya as illustration
kung paano gagawin yung redemptive work ni Christ. Paano gagawin ni Kristo na tayo ay tubusin niya? Yung ceremonial law, yun ang illustration. Yun yung ginagawa sa lumang tipan para ipakita sa isipan ng mga Israelita, ganito ang mangyayaring pagtubos sa darating. May mga sacrifices, no? May mga altar. Yun ay mga shadows. So mga kapatid, yung mga pare, mga altar, mga sakripisyo, lahat ay anino lang yon ng ng dakilang saserdote na darating, ng krus at ng kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga, yun ang trabaho ng batas. No, yun ang trabaho ng batas. Pero, nung dumating na yung tagapagligtas, yung dumating na yung tinuturo ng batas, pinalaya na tayo. Doon sa mga illustration, sa shadow. Wala na yung lahat ng yun. Kasi dumating na eh. Ini-illustrate nga lang niya eh. Yung darating. Nung dumating na talaga yung tagapagligtas, kung papaano niligtas niya na tayo, ibig sabihin, wala na yung lahat ng mga ceremonial law. Wala na yung pag-aalay, wala na lahat ng yan. Ang trabaho naman ng moral law, para i-condemn ka, para makita mo na makasalanan ka. So, nung dumating na yung tagapagligtas, nakikita natin, hindi na tayo nasa ilalim ng condemnation. So, gusto kong tapusin sa ganitong bagay, mga kapatid, no? Hindi sinet aside ni Apostol Pablo yung batas. Para sa kanya, napaka-essential ng law para makilala natin ang totoong kondisyon natin sa harapan ng Diyos. Na tayo ay marumi, tayo ay may karamdamang espiritual, tayo ay mga nasa panganib, tayo ay afflicted ng isang sakit na nakamamatay na ang tawag doon ay kasalanan. Yung Ten Commandments, vital yan. No? Lalo na sa pag-share natin ng gospel. So, kung kayo nag-share ng gospel, kung kayo nagli-lead ng Bible study, wag na wag ninyong kalimutang magturo ng batas. Yung Ten Commandments. Mahalaga yun. So, sa lahat, sa tuwing ako nagsisimula magturo sa Bible study, nagtuturo ako ng Ten Commandments. Bakit? Sapagkat yung Ten Commandments ang magsasabi sa kanila at magpapaalala sa kanila na sila'y makasalanan. Hindi yung, kasi pag sinabi mo yung tao, naniniwala ka ba makasalanan ka? Sabi niyan, oo, sino bang hindi? Di ba? Ganun ang mga tanong, no? Sino bang hindi? So makikita mo, ang feeling ng taong yan, ina-identify niya yung sarili niya sa lahat. Pantay-pantay lang naman kami eh. Lahat naman kami gumagawa ng kasalanan. Hindi siya nagkakaroon ng conviction. Pero kapag binasa mo na yung batas, isa-isa, makikita niya na yung paglabag niya. Makikita niya na, dito. May kasalanan ako rito. Ay, dito. Di ba? Ganyan si Jesus Christ ganyan si Jesus Christ mag-share ng gospel. Naalala niyo na mayroong isang, di ba, babaeng Samaritana? No, yung sabi ni Jesus Christ doon sa babaeng Samaritana doon sa John chapter 4, bigyan mo nga ako ng tubig na yan galing sa balon ni Jacob. Nung binigyan siya ng tubig, sabi, alam mo ba, na ang umiinom sa tubig na ito ay muling mauuhaw, pero ang umiinom ng tubig na nagbibigay ng buhay, yung buhay na walang hanggan, hindi na muling mauuhaw. Ano sabi ng babae? Bigyan niyo nga ako ng tubig na yan, Ginoo. Sabi niya, sige. Tawagin mo muna yung asawa mo. Wala po akong asawa eh. Tama ka. Sapagkat 5 na ang naging asawa mo at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Ano sinasabi ni Jesus? Gusto mo na ng tubig na nagbibigay ng buhay? Dapat makilala mo muna, may nilabag ka sa Ten Commandments. Ano yan? Thou shall not commit adultery. You're an adulterous person. Nakita nyo, ganun siya mag-share ng gospel. Ipapakita niya muna na siya makasal. Kaya kasi, ang gospel, mga kapatid, good news. Paano mo maiintindihan yung good news kung hindi mo alam yung bad news? Diba? You can only appreciate the good news when you know the bad news. So, mahalaga yung law. Kaya si Paul, hindi niya inaalis yung law eh. No? Kasi ito ang maglilid sa iyo eh. Doon sa tagapagligtas eh. Ito ang magsasabi sa iyo na ikaw under God's condemnation.
At yun ang maglilid sa'yo para pumunta doon sa Kanya na pwedeng magpalaya sa'yo sa kulungan ng kasalanan. Mag-alis ng sumpa ng kasalanan sa buhay mo. Sapagkat siya lang ang gumanap sa batas na hinihingi ng Diyos ng Kanyang ibigay ang Kanyang buhay para sa atin na mga makasalanan. So, kailangan natin yun. Kaya kung meron akong kinakausap dito na wala pa kay Kristo, mahalaga na maintindihan mo to. Kailangan mo si Kristo kasi nasa ilalim ka ng galit ng Diyos. Nasa ilalim ka ng sumpa ng Diyos. Para ka nakakulong sa sumpa ng kasalanan. Kailangan mo may magbukas ng karsel. At ang magbubukas na yan ay si Jesus lang. Lumapit ka sa Kanya sa daan ng pananampalataya. Ngayon, sa mga mananampalataya, sa mga Christian, kailangan pa ba natin itong law? Ha? Sabi na iba, wala na. We are not under the law. Under grace na tayo. Di ba? Ganun ang laging sinasabi ng iba. Hindi na ba binding itong law ngayon? Now, I'll give you an illustration. Simpleng illustration lang ito. Madali nyo maintindihan. Kapag ang isang tao, no, na marumi, at tumingin siya sa salamin, nakita niya yung kanyang dumi, anong gagawin niya? Lilinisin niya yung kanyang muka o yung kanyang katawan. Di ba? Dahil nakita niya sa salamin, marumi siya eh. Nung malinis na ba siya, tatapon niya na ba yung salamin niyang yon? Di ba niya kailangan? Kailangan niya pa rin. Bakit? No. Sapagkat kailangan niya yung salamin na yon para, sa kanyang pang-araw-araw na pag-check kung siya ba ay may nagawang karumihan. No? Para maging presentable pa rin siya. Kaya nga kayo, di ba? Sigurado ko lahat kayo rito tumingin sa salamin. Bago kayo pumunta rito sa simbahan. No? Lalo na yung mga babae na halos maiwan na ang mukha sa salamin. Di ba? Ngayon, ganun din yung law para sa mga mananampalataya. Yung law para sa ating Kristiyano, hindi pagtitingin tayo, hindi na natin ito nakikita to condemn us. Pag tumitingin tayo sa law, ito yung nagbibigay ng direksyon na sa atin. The law not for condemnation, but for direction. Binibigyan niya na ng direksyon yung buhay natin. Sinasabi niya, itong dapat mong gawin, itong dapat mong gawin, itong dapat mong gawin, huwag mong gawin yan. Binibigyan ka na ng hindi ka na kino-condemn ng law. Kasi si Jesus Christ na yung kinondemn ng law eh. Pero pag tumitingin ka pa rin sa salamin, nagbibigay na siya ng direction sa iyo. Yun ang kagandahan nun. Yung bang sinasabi ni James, sa James chapter 1 verse 25, na yung law daw ay nagiging law of liberty. Isang batas ng kalayaan na nagbibigay gabay para ikaw ay patuloy na mabuhay ng maayos, ng malaya, ayon sa kalayaang ibinigay sa iyo ni Kristo. Kaya, salamat sa Diyos. Purihin ang Kanyang pangalan. Manalangin tayo. Salamat sa iyo sa mga salita mong napagbulayan namin. Ngayon pong umagang ito, Panginoon, mula dito sa Galatians chapter 3 verses 19 to 25. Pagpalain niyo po ito sa puso namin at ma-appreciate namin ang bawat bahagi ng pagkilos ninyo sa aming buhay. Ang batas at ang biyaya na siyang ibinigay ninyo sa aming lahat. Purihin ka, aming Panginoon. Luwalhatiin ang iyong pangalan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.